Ayan. Hi guys! So ayan, kakapanganak ko lang 2 weeks ago. And sobrang dami ng tigyawat, yes. And basa yung aking damit lagi sa gatas. Ayan, ebidensya. And I just wanted to answer this question kasi halos ito nakikita ko lagi sa mga comment section. People often ask, so sino yung legal parent? Kaya nakapelido. Paano yan kung hindi recognize yung marriage sa Pilipinas, diba? And na-realize ko guys, hindi naman siguro tinatry nyo na i-offend kami. Hindi naman siguro ganon. I think more of, you guys haven't seen yet a family that is built differently. So just to give you context, for those who do not know about us yet, me, I am a cisgender. So babae ako. Natawa nga ako dun sa sa search bar. Ang search bar ko kahapon nakalagay, Lady Denely noong lalaki pa siya. Sorry guys, di ko pa naranasan maging lalaki. Update ko na lang kayo pag naging lalaki na ako. But anyway, si Hergy is a trans man. He is biologically woman. Pinanganak siyang babae, but his identity within is a trans man. Kasi hindi niya na-feel na babae siya. Na-feel niya sa sarili niya, he's attracted to woman, he feels like lalaki siya. And that's very valid. I'm pretty sure marami na kayo nakilalang ganyan na even bata pa lang may pagka-boyish na or even bata pa lang may babae na yung kilo o sila is na. So there are people talaga na ganun ipinanganak. And what they feel about themselves are actually valid. So si Hergy is a trans man. And for those people, bakit daddy? Bakit siya daddy? Dapat mommy daw. Alam ko guys, ang alam nilang pronouns is he, him, she, her. But we had to understand and respect those people depende sa kung ano yung preference nila. So in the case of Hergy, since nakikita niya siya mukha siyang lalaki and nag-aakto siyang lalaki, then as a respect, we use daddy, we use kuya, we use him, his. And that's a form of respect. And I don't know, bakit tatanong niyo pa dyan sa comment section, bakit daddy? And nakita niyo naman po na siya tumatayong tatay dun sa anak ko, di ba? Sa anak namin. But this is not the issue I wanted to answer here in this content. Marami kasing tatanong, so sino yung legal parent? Kanino naka-apelido? Paano yan kung hindi naman recognize yung kasal nyo sa Pilipinas? So just so you know guys, kinasal kami ni Hergy sa state of Utah sa US via online. So we have this marriage certificate legally recognized all over the world and sa mga bansa na recognize ang same-sex marriage. However, since nandito tayo sa Pilipinas at mga Pilipino kami, hindi siya recognized dito sa Pilipinas. So paano yan? Paano yung anak namin? Paano si Baby Hector? So, nag-anak kami ni Hergy via IVF. And of course, Hergy, I wanted him to recognize as a father. However, since babae siya, origin niya, if you will be checking yung birth certificate niya, babae, then we cannot put him sa birth certificate niya as a father. Kasi magkakaroon ng problema dun sa legal birth certificate ni baby. And possible, maging cause pa to ng mga problems niya in the future. Kasi normally, ang ginagawa ng mga iba is ipinapangalan nila or ina-apelido nila sa kanila kahit hindi naman talaga nila legal na anak yun. So ngayon, nagiging conflict siya and yung mga legal consequences dyan is nagkakaroon ng issue dun sa declaration ng birth record niya. Like, maling parentage, maling information na sinadya ilagay. So, possible na magkaroon ng cancellation of civil registry records. Pwede magkaroon ng mga administrative investigation. And there are situations na pwede siyang umabot sa legal criminal liability kung talaga mapatunayan na mayroong mga intentional falsification and simulation. So, ano pa possible na mangyari doon? Possible na ma-delay or ma-deny yung passport. Possible magka-problem sa mga visa, sa mga school records, sa inheritance. Siyempre, mali mo, maging bilyonaryo ako. Paano ako papamanahan yung anak ko kung mali-mali yung mga nasa, birth records niya. Yung mga benefits sa sana makukuha niya from me or from Hergy, magka-problema dahil nga mali-mali yung mga birth records niya. Para possible na magkaroon ng challenge in the future kung sino ba yung may mga parental authority dyan sa anak namin, di ba? Pwedeng kailangan ng court. Daling pa sa korte yan, magkaroon ng administrative process para lang itama yung mga records. Matagal yan at mausisa. So yun yung mga possible na mga maging problem, especially sa custody, sa succession eventually. So sobrang daming factors guys na kailangan i-consider. Nakakalungkot syempre. Kasi sa ibang bansa, ang ginagawa nila is, kapag kasal and same-sex couple and legally married naman sila and recognize yung marriage nila, meron sa Canada, sa Netherlands, Spain, sa Australia, dyan, pwedeng i-acknowledge mother-mother, ganun, or parent 1, parent 2. So, pareha silang nakalagay sa birth certificate, pwede yun. Sa iba naman, merong second parent adoption.
yung partner, kumbaga, pwede siya mag-file ng adoption and maging maging legal parent din siya, pwede yun. Meron naman joint adoption na parang pwede sila maging both adoptive parents. And then for those people naman na donor conception or IVF agreements, yung donor hindi naman siya automatically or by default na merong parental rights. So, depende pa rin yun. Pero, yung intended parent, kinikilala sila. And sadly, sa Pilipinas, hindi pa natin ginagawa yun. Hindi pa kayang mag-adapt ng Pilipinas sa mga changes na ganyan. Which is very sad sa atin, diba? Pero if you will come to think of it, marami sa Pilipinas na kakilala ko. Meron akong mga kakilala like cousin ko, meron siyang adopted child. Ipinamigay lang yung anak parang pinamigay lang yung anak tapos binigay doon sa cousin ko. Inapelido na nila sa kanila yung bata. And ang dami ko nakikitang ganun na kahit hindi nila legally anak, pinapa-apelido na nila sa kanila. Yun na yung naka-record sa PSA. Wala naman nagiging problema. Pero syempre, katulad sa amin, paano pag mga anak, hindi naman ipoproseso ng hospital yun, di ba? Na, ay, siya po yung tatay eh. Sa kanya po yung apelido. Unless meron kang mga kakausapin na gagawa nun for you. Pero I doubt na may gagawa nun for you kasi that's very, very illegal. And I heard yung mga midwife ngayon, mas mahigpit na sa kanila. Parang required na mayroong 4-year course ata. Kasi before, mga midwife yung nakakagawa nun eh, diba? So, ngayon hindi na rin pwede ata yung mga kumadrona na mag-file ng birth certificate at mag-file sa munisipyo, diba? So, mahirap. Napaka-challenging sa parte ng mga LGBT yung ganitong case. Kaya sa mga tatanong, this is a very, very sensitive topic na inopen ko lang. Pero as much as possible, syempre, ayokong pag-usapan to kasi nga, wala pa naman tayong clear path. Ano ba yung gagawin ng bansa natin para sa mga katulad natin na nasa ganitong sitwasyon, nasa ganitong relasyon, diba? And ako, I'm just asking for a little kindness from you guys to be sort of, or a little bit sensitive sa mga tinatanong nyo rin, diba? And we're praying and hopefully na ma-address yung mga ganitong concern, syempre. Kasi gusto rin naman natin na ma-recognize yung marriage namin, yung baby namin. And naiintindihan ko naman na hindi lahat ng tao familiar sa iba't ibang paraan ng pagbuo ng pamilya. And let's also accept that hindi naman lahat ng parenthood pare-parehas. May mga tatay na, yes, biological, pero physically, mentally, emotionally absent. Meron mga tatay na adoptive parents. May mga tatay na step-parents, step-dad. May mga nanay na, yes, siya nagdala ng bata. May mga parent na dumaan sa IVF. Basta ang mahalaga, guys, at ang alam namin, may mga batang minahal bago pa siya dumating. May mga taong present sa desisyon, present sa hirap, present sa takot, present sa puyat, present sa journey. Hindi namin kailangan manalo sa argument dito sa online. Hindi rin namin kailangan ipilit na maintindihan ng lahat. So ayun, I'm sure meron mga comment dyan. So sino nga yung legal parent na yan? Bata ko sa inyo yung mga ginawa ko, guys, para at least aware din kayo kung paano yung proseso ng mga ginawa ko. So meron akong mga documents na pinanotarize. Number 1, gumawa tayo ng SPA. Dito, ang nakalagay dito, special power of attorney natin si Sir Tawag Bakyadan. And then, sabi ko dito, I hereby grant him full power and authority to act for and on my behalf in all matters relating to my medical care, particularly in connection with my pregnancy, labor, delivery, and any related medical emergencies, including but not limited to the following. So, nakalagay dyan lahat ng mga eme. And meron din tayo dito, I further declare that I am legally married to Hershey Tawag Bakyadan under the laws of state of Utah, United States of America, as evidenced by our certificate of marriage dated November 23, 2022. So, kailangan nyo yan ipanotarize kung papagawa kayo ng ganito SPA. And meron ako dito, affidavit of intended parenthood. Ang nilagay ko dito, we, Lady Danali, and Hershey Tawag Bakyadan, both legal, Filipinos, residing, blah, blah, blah. And that we are committed life partners and legally married. And then, nakalagay yan that although our marriage is not currently recognized under the Philippine law, we have continuously lived together as a couple in our building our family together, that we have jointly intentionally decided to have a child through in vitro fertilization or IVF. That Hershey Tawag Bakyadan is not biological father of the child but is the intended parent, co-equal life partner, and shall assume full parental responsibility together with me. And that we both acknowledge and affirm that the child shall be raised as our own with love, care, and shared parental duties. That we are executing this affidavit to formally declare our intention of parenthood to support medical, institutional, and administrative recognition of our family, to affirm Hershey Tawag Bakyadan's role in all matters concerning the child.
Meron din ako nitong affidavit of child naming. So anyway, medyo madami kasi to. So ipapanotarize nyo lang itong mga to. And then itatabi nyo. Pwede nyo isa dalhin during labor or pregnancy. Pakita nyo sa OB nyo. So for now, ito lang muna yung nagawa ko. But eventually, hopefully, magkaroon kami ng ways on how we will be able to have him recognized as Hergis. So yun lang guys, hopefully, somehow, na-clear up yung mga